Umabot sa 14.5 meters ang water level sa Marikina River sa kasagsagan ng panalasan ng bagyong Uwan kagabi. Nagtumbahan naman ng ilang puno at poste ng kuryente sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Live mula sa Marikina City, may unang balita si EJ Gomez. EJ. Iga, nag-ikot-ikot nga tayo sa ilang lugar sa Metro Manila na nakaranas ng matinding pag-ulan simula kagabi. Bagamat wala pa tayo nakitang pagbahano dun sa mga binisita nating syudad, kabilang ang Binangonan sa Rizal, Mandaluyong City at dito sa Marikina City, ay ilang residente na ang lumikas, partikular yung mga nakatira sa low-lying areas. Ilang lugar sa Metro Manila ang nakaranas ng pag-ulan simula kagabi. May kasamayang malakas na hangin na nagpatumba sa ilang puno at poste ng kuryente at humambalang sa isang kalsada sa Barangay Kamuning sa Quezon City. Dala rin ng malakas na hangin, nagsitumbahan ang mga yerong nagsisilbing bakod sa tabing kalsada ng EDSA sa Barangay Katipunan. Agad itong nirespondihan ng Barangay Katipunan Disaster and Emergency Response Team. Sa Mandaluyong City, pabalik-balik ang ulan pero wala namang naging mga baha. Pero dahil sa lakas ng hangin, sumabit ang mga sanga ng puno sa bahagi ng Ipantalyon Street sa Barangay Hulo pasado alas 6 kagabi. Nawala ng kuryente sa mga bahay sa Barangay Hulo at Barangay Barangka Drive. Ito po yung puno na sumabog dito sa parting to, posting yan. So kaya nahatak siya lalo nung kuryente. So naglagan doon sa puno, kaya yan po, ang laki po nung damage nung pinaka-kuryente. Meron nga hong bumaksak na mga napuno dun sa wire ng kuryente, kaya yun po yung dahilan ng pagsabog. Mga isang oras lang po nakarating po agad ang Meralco at sinimulan na po ang pagtatrabaho. Mahigit kumulang mga nasa siyam na boom trucks po yung dumating. May mga tatlong mga pang-hold sila ng mga sasakyan at mga kanilang mga crew. Hindi bababa sa 5 truck ang dami ng naikargang naputol na sanga at bahagi ng puno. Yung mga nakatira nga pala sa malapit sa ilog, paalala lang din po yung mga saksakan ulit natin. Hanggat maaari po, i-monitor natin para iwas po tayo sa anumang mga sakuna o kalagayan regarding sa sunog. In case na bumaha, at iwas na rin po tayo sa mga aksidente. Umabot ng 9 na oras ang clearing operations. Pasado alas 12 ng madaling araw kanina nang magsimulang bumalik ang kuryente sa lugar. Naging maulan din sa Marikina. Umabot sa pinakamataas na 14.5 meters ang antas ng tubig sa Marikina River pasado alas 9:30 kagabi. Alas 2 ng madaling araw, bumaba na ito sa 14 meters. Hindi pa man nag-aalarma sa lungsod ay nagkaroon na ng preemptive evacuation. Nag-ikot kagabi sa ilang evacuation centers si Marikina City Mayor Maan Chodoro para kamustahin ang mga lumikas mula sa low-lying areas. Kabilang sa kanyang binisita ang H. Bautista Elementary School sa Barangay Concepcion 1 at Nangka Elementary School sa Barangay Nangka, na kabilang sa pinakamalalaking evacuation centers sa lungsod. Igan, ngayong pasado alas 7 ng umaga, nakikita natin yung latest situation dito sa Marikina River. At sa mga oras na to ay nasa 13.5 meters yung antas ng tubig at 15 yan. Dapat bago ideklara yung first alarm or yung talagang paglikas ng mga residente, lalo na nga yung mga nakatira sa low-lying areas. Ngayon, dito sa Metro Manila, dito nga sa Marikina City na kinatatayuan natin, ay nakararanas pa rin tayo ng malakas na hampas ng hangin na may kasamang pabalik-balik na ulan. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ngayong umaga ay posible pa rin daw na maranasan yung malakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. At yan, ang unang balita mula po rito sa Marikina City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News.